Hey, yan. 1, 2, 3, 4. Let's travel ang pababa. Oo. Good morning or good afternoon, Dumaguete. So we're now here at Mad Monkey Hostel sa Dumaguete. Malapit lang siya sa airport and malapit lang din siya sa Dumaguete Port. So we will be staying here until Saturday and wala kami masyadong plans dito sa Dumaguete kundi Casaroro Falls lang and kakain lang kami sa mga restaurants like Sans Rival and The Henry. So, titignan pa namin mamaya kung anong pwedeng gawin. So, wala talaga kaming itinerary dito or wala kaming plans, kundi magpahinga na lang, ganyan. And guys, dito sa Mad Monkey Hostel, ang nagastos namin is, yung una nating booking is 300. 300. Hindi kasi ganito ang kwento. Nagdalawang booking kami kasi nag-rebook yung flight namin sa PAL. Dapat nga bukas pa yung uwi namin. Kaya lang kinontak na namin sila na Sabado na lang. So, nagdalawang booking kami dito sa Mad Monkey Hostel. Yung first night namin is worth 300 pesos per night. And yung second night is 150 lang. Wait lang. May kasama ng breakfast yon mga beshi. And bagong tayo lang kasi tong Mad Monkey Dumaguete. Mas maganda siya compare sa Siargao and sa Nakpan. Kasi yung mga, kwarto-kwarto is parang mga bahay-bahay na maliit. Later, papakita ko sa inyo kung anong itsura dito. And malaki siya. Mas malaki siya kaysa sa Siargao as in. And sa Nakpan, of course. Yun lang. May pool na rin dito and if hindi kayo ma-parting tao, hindi kayo dapat mag-book dito kasi party hostel to. Ngayon, magla-lunch lang kami somewhere. We're planning to go to Jos Inato. Kasi gusto namin mag-inasal. So, yun. 500 meters away lang from here. And itong stay namin, meron na rin welcome drink. It's either juice or monkey punch. Alcohol yun. So, yun lang. Let's go! So, ayan. Papunta na kami ng Jos Inato. Ang init pala dito. Hindi ako sanay kasi ang lamig sa Siquijor. Tsaka ang hangin. Dito wali. Ang init. Diba? Ay, ang ganda ng bahay, oh. Parang nasa loob siya ng subdivision. True. Kala ko nga ito yung Mad Monkey kanina. Finally arrived dito sa destination natin, mga mamsi. Ang ingay ng motor ni Kia. Yan, here, Jos Inato. Chicken Inato. Beside Star Oil. Akit pa, sis? Akit pa? Say akit. So, ayan. Nandito na tayo ngayon sa Jos Inato Chicken. And ito ang in-order namin. Isang inihaw na chicken picho with halo. Oh yeah. So, itong total bill namin is 215 pesos per head. 80 pesos lang ating halo-halo, ano? Yeah. And meron siyang ice cream. Wala nga lang leche flan. Sabi ko, wala lang leche flan. Ano naman favorite kong leche flan? So, let's eat. Bon appetit. Let's try the chicken inato. Alam ko, natikman ko na to 2 years ago sa Siquijor. Pero hindi ko kasi sure kung ano talagang pangalan ng kinainan namin yun. Pero I assume it's Jos Chicken Inato. Titikman na natin ang kanilang food. Ay, sabi mo chicken picho ang nili. Wings pala. Tikman na natin. Halo. Halo. Sarap. Sarap. 80 pesos ang tumawag. 80 pesos lang. Katawa ko sa ginawa mo. Mo siya narinig yung boses ko. Ano pa pumunta? 80 pesos. Pesos lang to.
Ano mo? Mad Monkey Hostel is an affordable hostel for every type of traveler, be it solo female, digital nomad, family, first-timer, or veteran traveler. If you're backpacking on a budget, meron silang dormitory type and meron din naman silang private room. Meron silang mga ino-offer ng mga tours like Apple Island, Manjuyan Sandbar, at marami pang iba. Kung gusto mo naman ma-experience ng city on your own, pwedeng-pwede ka mag-rent ng bike nila or motorbike. And pag naubusan ka naman ng pera, no worries kasi meron silang sariling ATM machine sa loob. Ang pinakamaganda pa dito is you have the chance to win a free. Yes, you heard it right. Free 30-day golden ticket or a discount off sa next booking mo. For more information, visit their website in the description box below. Pero nabasa kasi. Hi guys, if you're looking for affordable restaurant here in Dumaguete, I highly recommend, di pa nga natitikman yung food, I can recommend you San Serval Bistro. Kasi guys, sobrang mura talaga. Yung kanilang cheesy lasagna is 100 plus lang. So, napakamura niya para sa isang restaurant na kagaya neto. Tapos ang ganda pa ng view. Alam mo yun, yung experience binabayaran mo. And sobrang ganda ng pinaka-restaurant niya. Parang it feels like home. Ganun. So, tikman natin yung food nila. Masarap naman siya for 280 pesos. By the way, itong pinili namin is pasta meal. Mayroon na siyang kasamang pasta, may bread, may salad, may drink, meron ding dessert of the day. So, yung dessert of the day, kung anong dessert nila para sa araw to, yun yung serve nila. Wala kang ibang option. And meron kang choice kung gusto mo ng sopas or ng salad for only 280 pesos. So, murang-mura na yon guys. Again, let's taste again. Ang sarap. In all fairness. Masarap sa'yo? Ano pasta? Kape pasta. What pasta? Yeah. Ano ito? So, ang in-order ko is salmon pesto something with, what do you call this? Salad na vinaigrette yung kanyang pinaka-base. Which is, I'm not a fan of. Akala ko kasi pwedeng Caesar salad eh. Pero, mayroon ka lang 2 options. Kung ano lang talaga yung nandoon, yun lang. ASMR. Sarap. So, yun lang. See you again later. Pwede na kumain? Good morning, everybody. So, it's our second day here sa Dumaguete. And ang itinerary namin for today is Casororo Falls and the forest camp. Nakapunta na ako doon, pero sige, for Josh, I will go back again. So, ngayon, magbe-breakfast lang muna kami. By the way, guys, this is a free breakfast sa halagang 400 plus. And I ordered iced Spanish latte. And let's say hi to my bestie. Anong nililook forward mo ngayon? Ako naman. Anong nililook forward mo ngayon, ngayong trip natin? Ngayong araw, so ngayon, ang nilolook forward ko is yung malamig na tubig kasi doon na lang ako nakakaramdam ng lamig.
Tapos itong breakfast namin and then yung road trip later. So nire-ready namin yung self namin. Gawa na sabi ko, nag-ready talaga ako kagabi. Nag-stretching talaga ako, B. Okay. Para sa drive na to. Kasi nga 16 kilometers, maliit na yun, di ba? Pero Mas malayo pa nga yung yung bahay nyo hanggang BGC eh. Yun lang naman. Bye-bye. See you later. so, Hello! So, pupunta na kami ngayon sa Casarora Falls. Pababa na kami. And dito, mandatory ang guide for 250 pesos. Good for 3 na yon. And meron kang property fee na 20 pesos. Pero since may kasabay kaming dalawa, so 4 na kami ngayon, tigwa 100 each na lang kami. Ayan. Medyo matarik po ang daanan. Ang hagdan. Okay naman siya dito kasi may hagdan. Uy! May langgam. Pero matarik. Pero nakita ko sa mga vlogs, parang may part na mahirap siyang babaan. So, we'll see later. Okay na, ats. Ito na yung medyo challenging part kasi bakal na yung aapakan mo. So, kapag maulan dito, medyo malumot. Kapag maulan dito, medyo delix. Mahirap. Ito siguro yung nakita kong nakakatakot na part. Kasi nga, mossy siya. And pagpasa madulas. Look. Ah! Parang ano? Pantropiko. I think we're getting close to the falls. I can sense it. Sige, laban. Diyan. Sa malaki. Diyan. Dito. May mga web pa akong nadadaanan. Mga sabot. Init kaayo. Ito na. OMG! So magnificent! Magnificent! Magical! Thank you, Kuya! Wow! Amazingly amazing! Okay. Can't wait to swim! Come here, little darling. So far away, my distant lover. So far away, my mind calls your name. Thousands of miles from me, I wanna see you again. Sooner than later, I'm missing you. Ayan. So, we're done here sa Casarora Falls. And ang ganda ng timing namin kasi kami lang yung tao. And after that, kami ay pupunta na sa forest camp. And doon na kami maliligo ng
or magstay ng mas matagal. Let's go. Step out onto the dock, watch the gulls and the pelicans flock, and we're rolling up the ferry. What can I carry? We always overstop. Then the captain comes on the line. Oh, it's just a time. So we're on to the races. Please take your places. I got the island inside. Below the water glows, and I say, this is on my mind, and I spend my time waiting for some days. Is this whole island mine some grand design? You can have it both ways. It's misread by the fools swimming through the school. Your destination is on the right. We're now here at the Henry and bawal ang camera. So, may bayad siya. Para siyang runic. So, alam mo naman, iba kasi strict talaga for, safety and security. So, let's go. Let's just use our phone. Wala naman tayong magagawa. Laban. Salute. One moment. Kung fan kayo ng alfresco dining, highly recommended itong The Henry. May mga iba't ibang restaurants na pwede mong pagpilian, ang peaceful at ang cozy ng vibe ng place. Kumain kami sa Noel's, prices are not as expensive as I thought they would be. In-order ko yung lasagna and sobrang sarap niya at malaki na yung serving. As in, pati na rin yung bacon croquetas nila. So, tapos na kami mag-dinner and we're now headed back to the hostel. And yung The Henry pala, meron siyang beachfront. Beachfront? Meron siyang part na harap lang ng itong pinaka-bay area. And then, along the road lang, sobrang dami mong pagpipilian palang restaurants. Like, ayan, merong North Point, yun nga, The Henry's, and basta marami siya. Tapos, sobrang ganda dito. So, diba? What I love about Dumaguete is kahit sobrang busy ng city, hindi sila maingay. Like, walang bumubusina, ganyan. Kaya pala sila tinawag na City of Gentle. Kasi nga, walang mga impatient driver here. Talagang lahat sila nagbibigayan. Ganyan. Mostly kasi ng mga intersections dito, walang stoplight. So, yun. Talagang bigayan lang sila. So, yun lang. Lakad muna tayo. Let's go back to the hostel and gagawa kami ng content pagbalik namin doon. Yeah! Ang ganda ng kulay! Ito bangis! Parang may something. I love coastal cities, kaya naman, nung first time ko sa Dumaguete, I fell in love agad. And mas na-appreciate ko siya ngayong second visit ko kasi mas relaxed and I have the time to feel the place. Kaya kung pupunta kayo ng Siquijor, please huwag niyong kalimutan bumisita sa Dumaguete. Enough na yung 3 days to explore the nearby tourist sites and experience the laid-back charm and relaxed atmosphere of the city. That's it for my Dumaguete vlog. Kung nakaabot kayo dito, thank you so much guys for watching. Please don't forget to subscribe to my channel and I'll see you again next time.